Hello mga ka-tech daddies. Today magpapalit tayo try natin magpalit ng thermal paste. Itong temperature natin is umaabot ng ang pinakamataas is 105, tapos 98, 99 yung mga pinakamataas. Nagpalit na ako lately, pero titignan natin kung maganda ba tong ipapalit natin na Arctic Thermal Compound. So try natin. Ini-stress test ko siya gamit yung CPU-Z. Ayan. So naka-stress test siya. So ayan yung temperature na umaabot sa laptop ko. So papalitan lang natin. Ang laptop ko is HP EliteBook. Ayan. Ito. Intel Core i7 3rd gen running at 2.6 with turbo boost na 3.6, pero ngayon is 3.3 yung gumagana sa kanya. So i-open ko and papalitan natin siya. Okay, so ito guys yung tatanggalin natin. So ito, unahin muna natin to para makabit natin yung thermal paste. So medyo bago pa naman yung nilagay ko sa kanya na paste, pero titignan natin kung may difference kung gagamitan natin siya ng Arctic Thermal Paste. So lilinisin lang natin siya, papunasan natin. So ang gamit ko dito is yung basa na basahan, no? Kasi medyo natuyo na yung thermal paste niya. So pinupunasan ko lang siya para matanggal yung nakadikit, no? Hindi ko naman siya matatanggal lahat, pero itatry natin dito sa basang basahan. So yan, punas-punas lang sa mga gilid. Make sure na wala nang residue dun sa dating thermal paste. So ngayon pupunasan ko siya ng tuyo. Ayan. Ito, pati rin yung CPU natin. Tatanggalan din natin ng thermal paste kasi kakapitan din natin siya ng Arctic, no? Ayan, Arctic MX4. So malalaman natin kung gaano ka taas yung temperature niya or kababa pag nilagyan na natin yung thermal paste. So ayan, punas-punas lang tayo. So make sure na wala talagang residue na matitira sa dating thermal paste para pag kinabit natin yung bago, yun at yun na yun. So para matagal na natin magagamit yung ilalagay natin na thermal paste. Ayan, punas lang natin. Make sure na dry siya. Ito, gagamitan na natin siya ng thermal paste. So ito yung gamit natin, yung MX4 Arctic Thermal Compound. So lalagyan lang natin siya ng generous amount ngayon. Yan. Kakapal na lang natin ng konti para pang matagalan na talaga yung kabit natin, no? Hindi na tayo maglalagay siguro maybe 2 or more years pa, no? Kasi ito yung medyo quality na thermal paste talaga. So pang matagalan siya. So hindi rin siya kagad natutuyo pag nilagay natin. So I think okay na to. And guys, ganyan lang kami yung nilagay ko na thermal paste. And ikakabit na natin yung heatsink niya, dahan-dahan, ipupush lang natin. Make sure na walang tatamaan na ibang components. So slowly but surely and carefully. Yan.
So, ayan, kakabit natin. Make sure na nakalapat siya. Dahan-dahan. So, ayan guys, lapat na siya. So, make sure nyo lang, and kakabit na natin yung tornilyo na may indicator naman to na 1, 2, 3. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung nakalagay sa tornilyo niya. So, ipa-follow lang natin yung pattern niya, no? So, parang pa-criss-cross yung kabit niya, siguro para hindi maapektuhan or masira yung CPU or yung GPU natin, no? So ayan, maglagay lang tayo ng konting pressure para maikabit natin siya ng tama, and para sure na mahigpit siya, no? Hindi naman siya ganun kahigpit, pero konting pressure lang. So ngayon, pwede na natin ikabit yung heatsink fan natin, no? Ayan, slowly pa rin. Make sure na nakalapat din siya dun sa may heatsink natin sa paglabas. Ayan. And after nito, pwede na natin siyang ibalik yung tornilyo niya, no? And yung cord niya. So ayan, kakabit na natin yung screws niya. And pagkakabit ito, susubukan natin mag-stress test ulit gamit yung CPU-Z at yung HW info, no? Para matignan natin kung gaano kababa or kataas yung tataas ng temperature niya. So ito lang yung pagkakabit tuloy ng back cover niya, no? And we're done. So ito, tapos na yung temperature test natin, yung stress test natin kanina. So, kakalagay lang natin ng thermal paste. So, ilalagay na natin yung stress test niya, no? So, ayan. Gamit ko is yung CPU-Z. So, stress test natin siya, 3.3. Ayan. Temperature natin is yung HW info. And yung pang test natin is yung CPU-Z. So nag-run tayo ng 10 minutes, and ito yung result niya. Bumaba siya ng mga 8 to 10 degrees. So not bad sa Arctic natin na ginamit, Arctic thermal compound. So ang pinakamataas niya na ngayon is umaabot lang siya ng around 90 degrees, no? So hindi na siya ganun kataas katulad ng dati. So ganun lang yung paglalagay natin ng thermal paste. So if you like this video, please click like, subscribe, and hit the notification bell for more videos in the future. Thank you.